Sa isang linggo po, 3 beses po kami nag-disinfect sa mga bahay na nasasakupan, sa mga eskinita, sa mga kalsada, para po hindi na kumalat ang mga virus na dala ng COVID-19. Ah, Pangatlong tanong po, kada ilang buwan po nagbibigay ng relief goods? Sa isang buwan po, nagbibigay po si Chairman kada isang linggo, bukod pa yung nanggagaling sa Manila City Hall. Sige po. Sa pang-apat na question po, may mga namatay na ba? Kung meron po, ilan po? Ang namatay po sa 40 nga nag-positive sa COVID ay dalawa po sa ating lugar. Isang lalaki at isang babae. Ito naman po, sa Lindol na lang po. Unang question po, ilan ang taong naapektuhan? Sa Lindon naman, syempre hindi natin alam kung kailan ito darating. Pero dapat alam natin kung anong gagawin pag nangyari ito. Siguro pag lumindol, maraming maapektuhan, lalo siguro pag malakas. Pangalawang question po, gaano kalakas ang Lindol na tumama dati po? Noong July 1990, nung naaalala ko, elementary days ko siya, nasa 7.2 magnitude siya. Pero malakas siya nung panahon na yun. Pangatlong question po, may kabahayan ba na sila po doon sa year na yun? Siguro marami, lalo na sa Baguio, nag-crack ang mga daan, ang kalsada, di ba? Pero dito sa Manila, wala naman akong nabalitaan ng mga strukturang nasira, mga kabahayan. Siguro sa ibang lugar meron din. Ikaapat na tanong po, may nasaktan ba? Kung meron po ulit, pwede po pa isabi ko ilan po sila. Sa panahon na yun, siguro hindi ko pa alam dahil medyo bata pa ako. Noon siguro kung ganun kalakas, may mga nasaktan siguro, lalo na sa mga lugar na apektado ng lindol. Hindi natin masasabi kung gaano karami o ilan. Doon naman po tayo sa Bagyo. May malakas na po bang bagyong tumama dito? Kung meron po, ilan po ang mga naapektuhan? Kung may bagyo man na tumama dito malakas, lalo na nagbaha, halos lahat dito apektado. Karamihan ng residente binaha. So, karamihan ng ibang bahay nasira din gawa ng bagyo at baha. Ikalawang tanong po, gaano kalakas ang bagyo at binaha po ba dito sa barangay na to? Malakas siya kasi bukod sa lakas ng ulan at hangin, hindi nagbukas ang mga dam. Yun ang dahilan kung bakit nagbaha at tumaas ang tubig mula sa mga ilog. Ikatatlong tanong po, ilang araw bago po ito hinto? Umabot din siya ng 2 araw, lalo na yung nag-undoy, sinundan uli ng Yolanda. At the same time, baha pa din siya kasi gawa ng panakanakang ulan at malakas na hangin. Hindi kasi siya tumigil. Sunod naman po, pang-apat na tanong po, may mga tao na bang nagkasakit po sa baha? Kung meron, ilan din po? Siguro, karamihan naman kasi na magiging sakit pag nagbaha is yung leptospirosis. Gawa ng ihi ng mga daga, gano'n. Kaya dapat pag may sugat ka, huwag kayong lulusong sa tubig na marumi katulad ng baha para maiwasan yung mga infeksyon at sakit. Susunod naman po ang sunog. Unang tanong po, ilang tao pa ang naapektuhan dito? Nung time na nagkasunog, marami din siguro. Bagamat hindi man inabot ng lugar natin, kalapit barangay lang, may kumulang siguro ang pamilyang nasunugan ng bahay. Marami din, hindi ko masabi kasi unang-una malapit lang naman sa barangay natin. At dito naman sa barangay natin, hindi pa nangyayari yan. At huwag naman sana. Sana nga po talaga hindi po nangyari. Sunod naman po, pangalawang tanong, saan naumpisa ng sunog at ano ang dahilan po nito? Ang pagkakaalam namin nung araw na yon, dahil sa luto ang bigas, yung kusinilya kung tawagin, naiwanan po sa kusina na naglilik na pala yung ilalim nung pinaka-burner niya, doon nagsimula ang apoy. Ano naman po, ikatatlong tanong po,
ganito po katagal na naapulangan? Naapula yung apoy. Siguro umabot din siya ng 30 minutes o kulang-kulang isang oras, di ba? Pero na ano naman siya agad, na patay naman siya agad ng mga bombero. Bago pa naman ako. Panghuli kong tanong, may mga tao ba nasaktan? At kung yan, meron po, ilan po ulit ito? Ang nabalita sa amin nung unang nag-responde ang mga bombero, may dalawang batang nasunog. Yung isa medyo critical, yung isa medyo okay naman. Tapos yung critical, binawian din ang buhay. At nasundan naman nung pangatlo, yung kanilang nanay. Namatay din yung kanilang nanay. Marami po salamat kagawad. Doon na po nagtatapos ang interview natin. Maraming salamat din at sa pagpapaunlak niyo sa akin. Ako yung napili niyo bilang tanungin sa mga ganyan na katanungan. Maraming salamat. Sa susunod po, ikaw po ulit ang tatanungin namin.